Okay, kumusta mga parikoy? Welcome back to my channel. This is Paring Cole. Ngayon, andito si Paring Lino at si Paring Aris. Wala kami masyadong ginagawa sa office. Tapos na yung trabaho namin, kaya ito. Magkikwentuhan na tayo mga guys. Pagkikwentuhan natin yung latest na topic sa social media. Hindi lang sa social media, kundi sa buong sambayan ng Pilipino. Kasi ito yung pinag-uusapan ngayon eh. Diba? Yung ayan, mag-hi muna kayo, Parilino. Ay, mga parikoy. Kasi paring Aris. Parikoy, po si Aris. Ito, yun nga, sabi ko nga, wala kaming masyadong trabaho ngayon dito sa office. So, pag-usapan natin yung ABS-CBN shutdown, yung mga epekto nito sa personal natin buhay, at saka sa, of course, yung sa mamamayan, yung sinasabi nga nila. Maraming katanungan dyan eh. Siyempre, hindi naman tayo mga abogado, tayo mga simpleng tao lang. Kung yung pagkakaintindi lang natin dahil dyan sa pangyayari ng ABS-CBN shutdown. Nga, tatanungin ko itong mga kumpare ko rito, kung gusto ba nilang tuluyang masarado ang ABS-CBN? Gusto niyo ba pare pag tuluyang masarado ang ABS-CBN? Hindi sir, dapat bigyan sila ng chance para second chance para ipakita nila na karapat dapat talaga na magkaroon ng ABS-CBN kasi laking kawalan sa Pilipinas din, sa mamayan Pilipino. Tama. Lalo na ngayon sa panahon ng epidemya, walang malaking tulong nila. Silang natutulungan sa ang dami nilang natutulungan tao din sa panahon ngayon. Yung kanila namang mga artista, tumutulong din talaga yan, di ba? Oo, kahit sila si Kim Jo, sila Coco Martin, may mga inalagaan pamilya din yan na natutulungan kung saan man yung bandang area nila. Parang nakita natin, namimigay sila ng tulong, di ba? Sa kanilang mga Oo, ikaw pa rin din, ano bang posisyon mo? Gusto mo bang permanently ma-close yung ABS-CBN? Hindi ayaw kong pumayag na gano'n, mag-close. Ang daming empleyado yan, saka ang daming mapiktuhan na Kaya nga, hindi ko nga lang kasi maisip yung ibang mga kapatid nating Pilipino, gusto nilang ipa-close yung ABS-CBN, talagang sinusulong nila na wag nang bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. In fact, ngayon nga, di ba, nag-hearing ngayon yan, ongoing yung hearing yan regarding sa kanilang franchise. Kaya lang, pag-usapan natin mga pare ko kung bakit ba nagkagano ng ABS-CBN. Ang ABS-CBN kasi, di ba, ibang klaseng business yan kasi media yan. Hindi katulad ng mga ibang companies na ang nag-handle sa mga license yan, dito lang sa mga municipalities, hindi katulad kung magasana yung kanilang franchise, hindi yan ordinaryo. Parang, di ba, nag-handle nga yan, ang sabi nga nila yung ang kanilang franchise is legislative franchise. Kasi nag-handle lang yan yung Kongreso. Sila lang ang nag-approve yan na mabigyan ng franchise ang bawat media corporation. Sabi nga, doon, base sa background pa rin nakikita ko doon sa history ng ABS-CBN, ang ABS-CBN pa rin nag-start yan, pero ang talagang first na binigyan sila ng 25 license, yung franchise, since 1995, panahon 1995 first franchise na 25 years na binigyan ng gobyerno sa kanila. Ang pumirma noon si Fidel Ramos. Makikita niyo ng history. Yung before the 1995, nag-i-airy na yan. Kaya lang, siyempre, hindi pa naman yan na pag-usapan masyado noon. Lagay ko, opinion lang naman natin to. Parang hindi pa na-finalize before ng 1995. Parang binigyan lang sila siguro ng
ng license to operate, pero wala talaga yung prangkisa pa, yung sinasabi nila, parang license pa lang na manhon, papawid sila, di ba? Parang yun lang, yun pagkakaindi natin kasi hindi naman tayo abogado. Eh yun nga lang, parang in layman's term lang. Yan yun ang ginawa noon sa ng gobyerno. So binigyan sila ng franchise starting nung 1995 officially binigyan sila. Tapos kaya nga nag-end sila nung May 4 eh. So supposed to be talaga nag-expire sila nung May 4 kaya nagbaba ang NTC ng shutdown nung May 5. Kasi nga nag-expire na sila ang nakalagay sa law 1995 to 2020. So 25 years na yun. Oo, kaya hindi ko lang masyado matandaan yung month. Although kung basta hindi ko makita ngayon dito sa iba yung na-open yung website eh. Parang August ata, 1995. Tapos mag-i-end sila ng May 4 according to doon sa batas kasi mayroon pang ano pala yun tawag ito yung effectivity nung kanilang months nung 1995 tapos dumakbo pa ng ilang months yun para magkaroon na talagang effectivity yung kanilang franchise. Yun ang according to sa history. So yun, binigyan sila mga pare ko ng shutdown order ng NTC. Pero supposed to be ang NTC, kung tutuusin, kung babatahin, kaya nga sila nag-aaway ngayon ng Kongreso at saka NTC. Yung first hearing pala nila nung May, nangako yung NTC, di ba? Nabibigyan sila ng temporary franchise habang habang didinggin pa yung kanilang prangkisa, yung talagang i-hearing pa. So for the meantime na i-hearing pa, bigyan muna ng temporary franchise yung ABS-CBN. Kaya lang hindi nga ito natuloy dahil nga marami na rin nakikialam dahil sa legality ng batas. Marami kasi din nagtatanong, kahit ako nagtatanong ako mga pare ko eh. Kasi makikita mo sa NTC ang dami, tinatanong nga yan eh. Bakit daw? May mga precedent case na rin kasi. Kaya ang ABS-CBN panatag lang ang loob nung nakaraan nang hindi pa masyadong lumabas nung hindi pa sila nag-expire. Kasi alam nila maraming network or telecommunication company na nag-expired na yung kanilang franchise pero walang ginagawang action ng NTC, pinabayaan lang na mag-operate. In fact, ilan yan? Mga 8 ata yan eh. Nasa record naman yun eh. Kaya nga sabi ng ABS-CBN, bakit sila lang samantalang yung ibang kumpanya ng media lumampas na yung kanilang expiration 2 years na, hindi naman sila pinansin eh. Hinayaan lang sila mag-operate. Yun ngayon ang kini-question ng mga tao, bakit ang ABS-CBN lang so ayun nga ang tanong doon mga pare ko so ang ABS-CBN lang ay hindi nakalusot dahil inabutan na rin sila ng kanila expiration talagang naglabas na rin ang order yung NTC na bigyan ng temporary shutdown. Pero isang tanong na maiwan natin doon, bakit sila lang, di ba? Yung ibang mga companies ilang years lang dumaan, hindi naman nabigyan ng close order. So sabi nga nag-away-away nga sila ngayon sa Kongreso dahil petitionin nila lang NTC sa si Calida kung bakit nila pinaklose ang ABS-CBN na alam naman nila nagkaroon na sila ng first hearing noong May. Napag-usapan na nila yan habang i-dinig or i-hearing talaga yung prangkisa ng ABS-CBN, ibigyan mo na ng temporary. Hindi sumunod nga actually doon ang NTC, di ba? Ngayon humingi doon ng sorry sa Kongreso. So ngayon susunod na hearing yung pag-usapan nila. Kaya alam mga pare ko sinabi natin na nakakalungkot naman kung tuluyan ng ipa-close ng ABS-CBN. Maraming apektado dyan, di ba? Ano ba mga apektado dyan? Isa-isa na dyan is ang una-unang apektado yung mga ginagawa ng ABS-CBN na
Oo. Lalo na sa It's Showtime. Yung daming tuwan-tuwa dyan. Oo, doon lang sa kanilang TV programs, marami ding natutuwa. Parang, ano din yan Jimmy din yan Sabi ko nga, ang laban ng ABS-CBN, yung Kapuso, laban din ng kapamilya. Pamilya, di ba? ABS-CBN is kapamilya. Oo. Sabi ko nga doon nag-post din ako doon sa sinagot ko yung isang nag-post sa YouTube na sabi ko, laban din ito ng kapuso, hindi ito laban ng kapamilya. Kasi ang kapuso ay ang kapamilya ay hindi maging kapuso kung walang kapamilya. Di ba? Lagi magkasama yung dalawa na yan Hindi naman po pwede yung kapuso lang. Dapat may kapamilya din. Ang kapamilya din, hindi naman pwede maging kapamilya. Dapat may kapuso din, di ba? Kasi makikita mo nga pare ko, kaya sinasabi kong iisa lang itong mga to. Dapat itong kapuso at pagkapamilya magkatuwang naman yan sa lahat ng gawain ng pagtulong sa taong bayan, di ba? Pagkain nila. Tingnan lang natin, di ba, pag may nagkaroon ng kalamidad, yung previous na natin, mga kalamidad sa buhay, yung mga sakuna na yan, yung earthquake, sino ba unang tumatakbo? Yung kapamilya at saka kapuso. So, ibig sabihin, laban nga ito ng Kapuso Network din. At di lang kay kapamilya. Kasi pareho lang ang kanilang intensyon at ang kanilang ginagalawang mundo. Pareho lang ang kanilang line of business, hindi ba? Pareho silang nasa media. Correct. Oo. So, experience na natin at nakikita na natin yung kanilang mga ginagawa Ano bang ginagawa ng ABS-CBN? Pagdating nga dyan sa sinasabi natin sa kuna kanina, sila unang tumatakbo. Sa Baguio, yung Yolanda. Oo, yung sa Yolanda lang. Pareho lang din yung Kapuso. Kapuso at kapamilya, silang unang natakbo Sila din talaga. ang gobyerno nga, tapos na yung samantalang ang mga private companies na yan, yung sinasabi nating ABS-CBN sa yung GMA, di ba? Nagre-risk pa yan sila ng buhay para lang maibalita sa ating taong bayan Tapos sasabihin natin ngayon, yung iba kasi pare karamihan nagsabi kasi daw nanluloko ang ABS-CBN. Personally, may naramdaman ba kayong panluloko ng ABS-CBN? Anong panluloko? Sinasabi nilang panluloko daw dahil ang binabalita ng ABS-CBN minsan hindi tama. Misleading daw. Yung mga hindi lang nagsasabi ng totoo. Sabi bias daw magbalita. Bias magbalita. Alam mo, minsan, sa totoo lang, medyo tingin ko kasi parang bold lang masyado magbabalita ang ABS-CBN. Talagang matapang sila kasi inilalabas nila yung tamang pagbabalita, di ba? Wala silang kinikilingan. Hindi ko rin naman sinasabi yung GMA, hindi ganun din. Pareho din naman yung mga yan Siguro, depende lang sa pakikinig mo. Tingin ko naman, araw-araw ba, tayo ba nahihirapan dahil mayroong ABS-CBN? Hindi ka ba nakapagtrabaho ng maayos dahil sa ABS-CBN? Tapos sasabihin mo, huwag mo nang ituloy ang ABS-CBN ng pagre-renew ng kanilang prangkisa, huwag mo nang pagbigyan kasi manluloko yan Paano manluloko? Samantalang pag may problema nga, silang una-unang tumatakbo. Dalawa nga yan sila. Sila pa nga unang tumulong? Oo, nagbibigay pa yan ng mga pagkain. Paano masasabi yan na nanluloko sa taong bayan? Sige nga, paano rin sabihin yun? Wala akong makita kasi tumanda na lang tayo. Wala naman tayo naging problema sa ABS-CBN personally. Karamihan naman dyan sa nagsabing no, wala na din naman naging problema sa ABS-CBN. Talagang sumusunod lang sila doon sa agos ng kung sino yung mga ina-idolize nila, yun sumusunod lang sila doon sa tingin ko. Kasi matanong natin, kayo ba dyan, yung mga nagno, mayroon ba kayong problema sa ABS-CBN? Nahirapan ba kayo maghanap buhay because of the ABS-CBN? Diba? Siguro mayroong ilan-ilan, pero siyempre, mas marami pa rin natutuwa. Kasi kung tutuusin, di ba, kung totally close yan, ang apektado din yan, yung manggagawa. Kung ikaw ay Pilipino, mga Pilipino din yan, hindi naman yung ibang lahi, di ba?
hindi ka naman pinakialaman at the same time, kumbaga sa ano, hindi, hayaan mo na silang ituluyan, mabigyan ng prangkisa, di ba? Na, ayun lang intindihin mo na lang yung mga manggagawa. Parehas din natin yan ang gumagawa, yung mga workforce din yan. Yun ay nagbibigay din ng pera ng gobyerno, katulad nun, nagtatax din naman yan mga yan. Tax din mga yan. Laki ng tax niya, ganito Oo. na sa So may mga pamilya din yan. Oo. Na nag-aaral ng mga anak yan. Ano bang ginagawa aside dun sa information sa news ang ginagawa ng ABC? Gumagawa sila ng mga tulong sa mga tao, pagpagawa ng school buildings. foundation ng mga Oo, yung kanilang health center, Center. di ba? Pareho lang yan din yan sa GMA, ganun din. Yung nga, notice ka namin yan pare sa sa Samar. Di ba? Yung sa Samar Oo. tayo. mga donation. Oo, gawa nila doon. Gawa nila. Kami gumagawa din kami ng Kapuso. Kapuso ng kapamilya. Sa isang barangay, makita mo, donated by Kapuso. Tatakbo ka lang ng konti, mga isang barangay, donated by Kapamilya. Yung ba yung Takbo ka rin ng konti, donated by yung foundation na ginawa namin, di ba? Hindi ko na lang i-mention yung foundation na yun kasi ayaw kong madrag naman yung kanilang kumpanya dito sa pinag-usapan natin kasi wala na problema yun. So nakakasama namin yung actually, yung mga yan, nakakasama namin sa daan eh. Yung mga gumagawa, hindi lang kami nakagawa dyan sa mga project ng networks na yan, pero nakakasama namin yan noong araw sa Samar kasi madalas ang Samar ang maraming hindi abot ng gobyerno dyan eh. Dahil malalawak ang kabukiran dyan. Ang daming tao dyan sa Samar na sa bundok nakatira. Akit ka dyan, napasa bundok, ang dami. Yan ang ginagawa ng mga networks, yung foundation nila. Yun ang nakakatulong sa tao dahil yung mga hindi abot ng gobyerno na tulong, sila ang gumagawa niyan. Sila ang nagre-risk ng buhay para umakyat doon sa ano. Di ba? Ang gobyerno. Sasadin. Kung wala nga yung mga yan, hindi naman kung wala yung mga television yan, alam ba natin yung mga nangyayari sa ibang pasay? Di ba? So, yun nga, wag naman kayong mag-no doon sa ABS-CBN kasi kung ang matitirang network na lang ay yung Kapuso, nakakalungkot din. Kasi wala tayong kapamilya. Kaya, Kapuso lang tayo, napakalungkot yan kasi imaginin mo, manood ka lang ng isang programa ng GMA, magsasawa ka rin naman. Para ka lang kumain na laging kari-kari, adobo. Wala nang ibang Araw-araw na adobo. Pakasawa din eh. pag-asawa yun. Ay, bata pa tayo, magkasabay na yun din. Kung ako nga manood ng television, pinaglilipat-lipat ko yan. Ako naman, lipat ako. Hindi na mauulo eh. Pareho lang yan eh. Oo, kaya kayong mga kababayan na hindi naman kayo hindi naman kayo siguro nasaktan ng ABS-CBN eh, na bakit nakikisabay lang kayo sa mga idol nyo wag naman kasi kawawa nga yung workers na yan eh. Ilan yan? 11,000 ang empleyado nila. May mga anak pa yan. May mga anak pa yan eh. Sige, sabihin na natin, sabi naman, hindi naman daw 11,000 kasi nagdadaya. Bakit pa natin kailangan hanapin yung totoo dyan? Basta may mga empleyado yan ang ABS-CBN eh. Sabihin na natin 4,000 kasi ayaw yung 11,000. Malaking kumpanya yun. 4,000? Sabihin mo yan, 4,000 sa dami yan. 1,000 na yung pinag-usapan eh. 1,000 na yan eh. Oo. So yun, ay pahihirapan natin tayo mga tao na wala naman tayong hindi naman tayo na-agrabyado ng mga yon. Huwag nating tutulan pa rin natin mga yan na maghanap buhay ng maayos, di ba? Hindi ko mag-gets yung mga tao ba, hindi ko masyado tayong hindi na Wala, matatapang na eh. hindi ba marunong na magpatawad. Kung sige, sakali mga nagkamali ang ABS-CBN, hindi penalty lang. Di ba? So far naman, mayroon na ba kayo nakitang kumpanyang pinaklose ng gobyerno dahil lang sa mga ganyang allegation? Allegation pa rin naman yan. Dahil hindi man tapos pa yung hearing, di ba? Mapag-usapan natin yung mga allegation yan. Pare ko, ito nga nung hearing nga nila na nakaraan isa pa nga palang balikan natin yung sinasabi nilang kasi may president, di ba? Kaya nga matigas din ang ABS-CBN na akala nila hindi sila ma-close eh. Dahil may sabi nga natin may mga kumpanya na dumaan kasi na hindi naman mapansin. Yung pala,
according doon sa mga mambabatas, yung talagang mga galing na sa batas, yung palang, alimbawa may nauna ng kaso na hindi pinansin, ano? Hindi para pwedeng gawing excuse yun na ikaw ay hindi na paano ng parusa. Kasi kami nauna. Kasi may nauna na ng pangyayari na hindi lang pinansin. Bakit ako pinansin? Kayo hindi pinansin. Hindi mo pwede palang i-argue yan sa batas. Kasi hindi naman inamid yung law. Kung ang law, nung time na yun, inamid ng law, inayos yung law na, sige, pwede ka, bibigyan ka pa rin ng grace period. Pwede ilaban mo yun. Yung palang ganito, pag walang hindi inamid yung batas, at pinabayaan ka lang, pagdating sa kaso, hindi mo masabi, hindi mo pwede si dahilan na, bakit ito si Paring Lino, nakalusot? Ako, hindi ako nakalusot. So, hindi valid pala yun. And that unless kung binago yung constitution, yung law. Kung halimbawa, sige, kahit na nag-expired na yung lisensya mo, pwede ka pa rin mag-operate. Pero walang binago, kung nag-expired yung lisensya mo, dapat close ka. Close ka, oo. Kaya nga, talagang malas lang ng ABS-CBN kasi sila yung hindi nakalusot. Hindi sila nakalusot. Ayun na nga, kung sinasabi nilang law is law, ngayon dapat pa lang sila mag-umpisa. Di ba? Kasi may point din naman. Kung gusto nyo talaga higpitan ng batas, mag-umpisa kayo ngayon. Oh. Di ba? Kasi unfair naman sila pinalusot ako, hindi. So susunod gawin natin to next time para wala nang ganyan, di ba? Wala namang kalusot. Wala ka nang maging dahilan na parang halos naiintindihan naman natin kasi yung premise niya na ang hindi natin matanggap, ba't siya nakalusot? Di ba ako hindi? Yun ang premise doon eh. Kaya nga kung gusto nga nilang law is law, ngayong panahon na ito, dahil nga nang napag-usapan na, talagang ipairal na yan, baguhin yan. Pero hindi naman pwedeng dahil lang doon, isirado mo na yung isang kumpanya. Unfair naman yun, may nakalusot nga. Tapos ito, i-close mo, samantalang ngayon ka pala mag-uumpisa, di ba? Nang gamitin yung law is law. Kaya lalo na nga yung hearing nila sa Kongreso, yung narinig niyo ba yun si Congressman Marcolita? Si Marcolita, Congressman, na ginamit pa niya si Kim Cho as example. Di ba? Yung sa kanyang presentation. Tao lang naman kasi tayo, parang sa akin, parang nagiging unprofessionalism na yung ganyan eh. Dahil Senado, Kongreso yan eh. Ba't gagamit ka ng mga ganyang example, samantalang kayo naman gagaling. Magagaling na nga kayo. Tapos gagamit ka ng kayo nga nang magaling-galingan. Kaya nandun sila eh. Oo, hinahanapan nyo lang ang problema yung ABS-CBN. Katulad nung sinasabi ni Marcolitang dapat daw hindi na pwede mag-operate ang ABS-CBN dahil more than 50 years na. Meron mo kung sinasabi daw ng batas na ang isang media company pag lumampas ng 50 years hindi nabigyan ng franchise. Kung susundin mo yun, GMA, more than 50, yung Kapuso, Kapuso, di ba, GMA? More than 50 years. Di ngayon dapat close na rin yan. Yung mga ibang companies, yung San Miguel Bear, more than, wala, hindi pa tayo nabuhay. Nandiyan na yan eh. So kung susundin mo yung batas na yun, kasi yung kanyang interpretasyon na ganun daw, pag 50 years, ang daming kabahan. Dapat yung gawin nila sa sasakyan yun eh. Oo, 50 years. Oo. Sa tanong siya para di na magkalat sa kalsada. Di na magkalat sa lansangan, di ba? Ganun. Ika nga ang law talagang, kaya nga tayo may mga abogado para pagalingan ang interpretasyon ng law. Kaya ang law, maraming weakness yan, maraming kahinaan. Kaya kung may magaling kang abogado, talagang hahanapan ka ng palulusutin. Kaya nga iba, mali nga, may tinatama dahil sa abogado, di ba? Abogado. Oo, yan ang pero sa atin kasi mga hindi naman tayo abogado, ang common sense lang lagi ang tinitingnan natin. Kung ano ba ang karamihang tama, yung acceptable sa mamamayan, di ba? Oo. Yung sa atin kasi, katulad yan, yun nga, kung 50, sa na yan, isang questionable na yan. Marami, sige, close mo yun. Bakit itong mga ibang kumpanya, di ko close mo rin yan. Hindi, isang problema yan, di ba? Pagdating ng panahon, kino-close yun ako, samantalang iba 50. Kung susundin yung sinasabi ni Marcolita, isang opinion.
na sinasabi nilang over ano, nasa iri na. Yung kanyang interpretasyon, sinama pa nga si ano dyan, si Kim Cho. Si Kim Cho naman, siyempre artista yan. Wala rin naman, alam naman natin na wala din namang, hindi naman niya abogada. So, ang naging example lang din yan, yung sinasabi niyang law sa classroom. Simple lang naman yun eh. Kung intindihin mo, may ano rin yan eh, may relevance doon sa sinasabi natin eh. Kasi nga, sinasabi nga nila, ang EBE-7 nag-comply ng lahat ng requirements sa batas. Kaya matigas sila. Kasi nga alam nila nag-comply sila eh. Kasi kaya sila matigas. Alam mo bakit? Kaya sabi ni Kim Cho, kung nag-comply ka sa batas at inayos mo, pwede ka nang lumabas. Diba? Gano'n naman talaga eh. Ano ba? Kung hindi ka nag-comply, palalabasin ka ba? Kung may problema ka, di kukulong ka doon. Diba? Simple, yun ang simple na example na magits ng mga tao na karamihan, hindi yung matatalino na ano, kasi ang daming palikot-sikot pagka legality eh. Pero simple lang, pag inayos, kasi gano'n nga, kung nag-ayos ka sa yung problema sa lisensya mo, pag inayos mo, okay, makakalabas ka nga, di ba? Ganun lang yun, yung mag-isa, wala, sumikat palalo si Kim Cho. Pero kung tututusin, cyberbullying na yung ginagawa nila kay Kim Cho, di ba? Pinagtatawanan si Kim Cho eh. Cyberbullying na yan eh. Kung sabihin natin si Marcolita, kung magaling siya, biro mo, ang dami nang lumabas ngayon, pagalingan sila ngayon, hindi naman daw ganyan. Hindi naman daw ganun ang interpretasyon ng ano. Biglang sabihin daw ng 50 years, after 50 years, magbigay ka na ng bagong prangkisa. It doesn't mean na maklose na yung business mo. Pag ganun pala, huwag ka nang mag-business. Kung yun ang ano kaya pagkakaintindi niya, kung 50 years lang pala, sino mag-business? After 50 years, samantalang yung mga business dito sa atin, marot na 100 years na yan. Pamana pa ng nanay tatay yan, di ba? Hindi ko malaman din kung nasa law. Kaya nga ang law ngayon, ang daming butas eh. Makikita ka ng butas ngayon. It's time na sinasabi nga ng ibang congressman na during the time na nag-apply ng EBE-7 ng kanilang business, nag-comply sila kung ano yung nasa SIC. Kung ano yung requirement mo sa SIC. Parang tayo sa opisyon natin, di ba? Kung nag-submit tayo, kung ano requirement natin ng SIC sa'yo, ibigay mo lahat. So, walang problema. Sabi naman ng SIC, walang problema ang EBE-7, di ba? Kasi ang lahat ng requirement ng EBE-7, naibigay naman, oo. So, ito naman ang isang question. Kasi daw sabi, hindi nagbabayad sa BIR ang EBE-7. Bakit ang BIR hindi pa ng kaso sa EBE-7, di ba? Dapat tinabol din ng... di ba, nagsalita na ngayon BIR na wala ng problema yung EBE-7. Although nagka-problema, normal yun kasi lahat naman ng kumpanya nagka-problema sa BIR eh. Tayo nga eh. Di ba, tayo nga, nagbabayad nga tayo ng problema natin sa BIR, sa atin lang mismo kumpanya. Ang liit-liit natin. So nagbabayad tayo ng problema natin sa BIR, pero binabayaran natin. Hindi tayo pinaklose kasi nagbabayad tayo. So, ibig ko sabihin, yung problema ng BIR at naayos naman ng EBE-7 yan, wala naman sila naging kaso. So, ano pa, ba't hahanapan pa nila ng sabi kulang daw kasi may pinapakita pa nga ng presentation si Marcolita na noong 90s nga, ganyan, kulang daw ang kanilang revenue, yung tax nila. Pahinaanom ka. Bakit ang BIR ang nagsabi nito, nasa kanila yung record, di ba? Hindi ko na ma-point kung ako yung sisiraan mo yung BIR, di ba? Hindi nyo pala ginagawang trabaho mo, ito yung nakuha kong dita. Palpak pala kayo mga BIR na kayo. Samantalang ito, tama ito. Diba? Sabi ko naman, magaling pa si Marcolita sa BIR. Kung sakali mang may problema ang BIR, sabulin niya yung BIR, di ba? Ano kasalanan ng EBE-7 kung talagang yun ang pinagbabayad lang sa kanila? Isa na kami, ito yung tax revenue ko. Total, nire-review rin naman katulad sa atin, nire-review, papadala pa natin ng letters di ba? Tayo nga, reklamo dahil nga alam natin yung ating ginagawa, buwis-buhay din tayo, di ba? Tapos pinahirapan din tayo ng mga tax
Kayo mga tao, akala mo, napakadali mag-business. Yung mga kami nga maliliit dito, hirap nga kaming lumusot dyan. Maliit pa yung kumpanya, how much more yung malalaki? Malaki. Oo. Ito lang sa BR natin, magkano binayaran natin na kinasuhan tayo ng tax deficiency. Wala tayong magagawa kasi gobyerno yan, so bayad tayo. Yung pa kaya malalaking kumpanya, hindi naman pwede mag-close yan na wala mong pambayad yan. Mayroon yan, kaya it's rather to operate than to close kasi hindi ka talaga makapagbayad na. Kung sabi mo mag-close ka, hindi ka na makapagbayad. Di ba? Tingnan din naman natin yung mga previous case din, no? Pinaklose pa nila, katulad nung kaso ni Henry C. Magkano yung hinabol ng gobyerno? Pinaklose ba nila yung kumpanya ni Henry C? Hindi, di ba? Yun ang tanong dun, wala silang walang ang mga taong bayan, hindi nagagalit kay Henry C masyado Walang nagsabi, nanluluko yan, hindi nagbabayad ng tax yan. Nakarinig ka ba ng mga nung araw na nagrarally dyan na samantalang itong ABS-CBN, sinasabi na nga ng BIR na wala silang problema. Tayo nang gigalaiti na niluluko tayo ng ABS-CBN dahil hindi sila nagbabayad ng tax. Palukuhan, pumunta kayo mga pare ko sa website ng BIR. Kung mayroon silang case against the ABS-CBN, pero marami doon. Mayroon doon unang-unang case ngayon dyan na hinahabol ng BIR, 491 million. Laki. Ang hinahabol ng gobyerno, construction company yan. Biro mo yan, tapos sasabihin niya nila na pero hindi pinaklose kasi binigyan sila ng order na magbayad. So kung alam mo ang gobyerno naman once na makipag-usap ka, hindi ka naman bibigyan ng ng harsh order kasi nakipag-negotiate ka na nga di ba? Bakit ngayon pati mga tao gustong ipisarado ang ABS-CBN dahil naluluko sa kapwa ng mga tao dahil hindi lang nagbabayad ng tax. Hindi ko mag-gets ang daming tumakbo ng tax na hindi na nga nagbayad. Okay, nagrereklamo ba kayo? Tsaka hindi yan kung sa malimbawa basta sabi nga as long as nakipag-negotiate ka at nasettle mo sa BIR, hindi yan maging rason para i-close mo yung isang kumpanya. Lalo na, bakit may i-close kung halimbawa nakipag-uusap sa iyo, di makapagbayad ng ito. Magde-declare ng bankruptcy yan. Hindi na tuloy makabayad. Di ba? Kaya isa pa yan, bakit matigas ng ulo ng ABS-CBN na talagang sinasabi na nag-comply sila? Kasi, ang gobyerno na nga nagsabi, ang BIR part ng government agency yan. So, gobyerno na nagsabi sa iyo na wala kang problema sa amin. So, pumunta sila sa SIC din. Gobyerno rin yan, part rin yan ng government. Ano ba yung Security of Exchange Commission? Part din naman ng gobyerno yan. Hindi naman din sila nagsabi na may problema ang ABS-CBN sa kanilang application, di ba? So ngayon lang nakita lahat ang problema dahil nga isa pa ang pinag-usapan nila yung Filipino citizenship ni Lopez. Di ba nung hearing nung nakaraan, talagang hindi ko maintindihan ng mga congressman, talagang naman pinipilit na nanay si Lopez American citizen. Inaalaw naman yun dual citizenship dito sa atin sabi na inaalaw yun wala tayong magagawa kung dual citizen siya kasi siyempre buhay niya ba't pakialam bakit ang sabi kasi nila DOJ na nagsabi yung Department of Justice under executive branch yung DOJ nagsabi na si Lopez isang tunay na Pilipino dahil under the Constitution ng 1935 o 1937 yun sinasabi nila once na ikaw ay pinanganak ng magulang mo ay Pilipino, ang nanay mo Pilipino, tatay mo Pilipino, ikaw ay tunay na Pilipino kahit na mayroon kang ibang citizenship kasi hindi naman daw denounce yung pagka-Pilipino, hindi ka nagsabi na talikuran mo yung pagka-Pilipino mo kahit na mayroon kang American citizen ka, hindi mo naman sinabi kasi itong mga nagtatanong yung iba nga gusto magkaroon ng dual citizenship di ba? Masyado tayo ang problema niyan, hindi naman talaga mabigat yan para
negosyo nga yan. Dapat tayo nag-ano ng negosyo sa Pilipinas eh. Sinasabi na ng mga congressman, talagang tunay na ano pa pag-uusapan? Bakit pa yun? Talagang may umuungkat pa na ikaw ay hindi Pilipino. May sinasabi pa ngayon isang congressman eh. Sa batas daw kasi, huli and solely lang daw na Pilipino dapat ang mag-uun ng isang media company. Ibig sabihin nila pa rin yung huli and huli. Talaga ibig sabihin daw niya, talagang Pilipino lang. Wala rin naman doon nakasalalay na batas na kung ikaw ay dual citizen, yun nga yung pinaglalabanan eh. Bakit yung pa rin maging issue yan? Talaga namang Pilipino siya, even dual citizen siya, Pilipino pa rin siya under the law. Di ba yung sinasabi ng DOJ eh? Kung gano'n pala, kung nakita nyo ngayon yan, hindi nyo naman yung pinansin nung una, nung nag-a-apply ang ABCBN, di ba? Yung mga requirement, sana kung ni-require nyo nung una, SMP, kinukumply din ng ABCBN yan, di ba? Common sense lang yan eh, mga pari ko eh. Dapat noon pa lang. Noon pa lang dapat. Kung ngayon pala, nakita ng mga congressors tayo against doon sa ABCBN, hinahanapan nyo lang talaga ng butas. Kung ngayon nyo lang nakita yan, hindi na kasalanan ng ABCBN yan. Kasi noon hindi naman kinifiction sa kanila yan na nag-apply sila, di ba? Hindi naman yan required sa kanila. Even sa SEC, hindi naman sila kini-question, hindi naman sila hinahanapan dual citizen ka ba, kailangan na itong requirement. Kung sana sinabi, hindi ka pala pwede kasi dual citizen ka. Wala namang ganun eh, di ba? From the very beginning. Ngayon lang nakikita yan. So sabi nga ng isang congressman, kung ganun pala, at sabi nga may butas ang batas, ngayon pa lang, baguhin na natin, i-amend na natin yung batas. Para sa susunod, wala nang pag-usapan. So ngayon, wala tayong magawa. Hindi pwede mo i-close yung isang kumpanya dahil lang dyan. Dahil in good faith, hindi din naman nila alam yan, di ba? Marami namang hindi rin alam. Kasi ini-interpret mo nga ngayon ang batas eh. Oh. So, marami hindi nakakalam kasi ngayon pa lang ini-interpret yan eh. Ngayon pa lang dinibatehan kung ano ba talaga ang batas na yan. So ngayon malinaw na mayroong baguhin nyo yan ngayon. So ngayon pa lang, umpisa ng baguhin, pero hindi yan ibig sabihin, kasi may ginawa ng hindi yan, pinalusot na yan yung dati, wala namang kinukwestiyon kasi, magiging dahilan na para hindi mo mabigyan ng prangkisa yung itong ABCBN. Hindi yung pwede maging dahilan. In good faith, hindi rin nila alam yung sa SEC niya, hindi rin nila nakita yan, di ba? Oo. Hindi nila nabusisi. Tapos ngayon pala, kasalanan ko ba yun? Binigyan nyo ako ng ako ibig kasalanan ko ba? More than 50 years na nga ako nag-operate. Tapos more than 50 years, ngayon lang kayo naghanap ng butas, mga pare ko eh. Ngayon na naghanap ng butas. My goodness. Sasabihin nyo panluloko ng tao, my goodness, mayroon ba kayong may prueba ba kayo ng luloko ang ABCBN ng puro lang tayo heresy? Di ba? Oo, heresy lang talaga. Talaga namang Heresy na lang. saka ang dito, ang kawawa dito talaga, yun nga, yung mga lalo pa yung may mga pinaaral pa pala ng ABCBN ngayon na estudyante. I think mga 300 daw. Pag nawala yung ABCBN, di tigil yan. Hindi ma-graduate yung mga bata. Ngayon, kayong mga parikoy na nagsabing huwag nang ituloy ang operation ng ABCBN, konsensa nyo yan. Yung mga batang hindi makatapos sa pag-aaral, yung mga nagtrabaho dyan na ngayon baka mga ngayon na talagang dahil stress na depressed at stress na sila ngayon, baka mahimatay pa dyan o mamatay pa sa kakaisip. Konsensya nyo yan mga parikoy, yung mga nagsusulong na no to ABCBN franchise. Pakonsensya kayo, wala namang mawawala sa inyo kung ipagpatuloy yung ABCBN, di ba? Wala mawawala sa inyo eh. Ngayon, iniisa-isa yung hanapan ng butas na nasasagot naman ng ABCBN. Kasi ang importante nga dito, pag nagbi-business siya, kaya nga ang sabi ko nga
dapat laylo lang din ng ibig sabihin pag nag-comply na o na-comply naman dati at hindi in good faith, hindi naman nila napakinabangan naman talaga ng gobyerno rin ng ABS-CBN kasi nagbayad din naman sila, di ba, sa tax. Importante yun eh. Kung hindi nagbayad ng tax at may problema sa mga ibang licenses, talagang swail na yun. Huwag mo na tawag nito, pa-operate, talagang sarado na. Sarado na. Wala silang naging problema eh. Kahit anong gagawin siguro eh. Kung iba talagang hanapan na lang. Kung hanapan nga talaga ng mali ngayon yung ABS-CBN, ang point nga doon, nung una pa lang, yun ang tatama eh. Dapat pa lang sa una, ngayon dapat baguhin na ngayon yan para next franchise na ibigay mo sa ABC, himay na. Pagdating sa dulo, wala ka ng problema, di ba? Tackle na natin. Okay, sige, sabihin natin kasi may iba pang violation ng ABS-CBN regarding daw dyan sa press releases na binigay. May naghahabol din dyan daw eh. Ako naman hindi naman siguro ang ABS-CBN ang may kasalanan din dyan kasi inalaw din sila ng ibang kung sino man yung concerned department para dyan, di ba? Hindi naman yan basta-bastang kunwari ikaw mismo mag-decide na mag-operate ka na wala kang makuha lisensya sa noon dapat, bakit pinaabot pa rin ng 4 years, di ba? Katulad nun sa TV Bus. Kaya nung TV Bus, 19 na yan, nag-gusto, mag-5 years lata ngayon. So, bakit yan di sana nakita ng gobyerno yan na bawal pala, bakit pinaabot pa ng 5 years? Yan ang tanong dun eh, di ba? Kung bawal pala yun, dapat within 1 year pa lang, pinastop na. Yan ang point doon eh. 1 year pa lang pinastop na. Iba't pinaabot pa yung inaabot hanggang expiration sa kanila questionin. Sa kanila ngayon sisitahin. Sabagay kasi, alam mo, minsan tayo mga Pilipino, gano'n. Pinapabigat palalo yun. Oo, pinapabigat. Yun nga eh, ang gusto nila, pabigatin ang kaso mo. Instead na mapiprevent mo muna sa una, at para at least, hindi na tumulong, di ba? Kasi, bagay, ganun din naman, alam mo tayo mga Pilipino, bagay minsan eh, lalo na sa mga otoridad, mga enforcer. Nakita mo yung driver, nakita ng driver, no entry. Pagtingin wala naman enforcer, ratat ang driver. Pero ang enforcer pa rin nagtatago. Papapasukin mo nga yung hindi nyo sinita. Dapat bukan pa lang si Teos. One way yan ah. One way yan eh. Ang style lang ginagawa ng ibang traffic. Hindi ko naman sinasabing lahat, di ba? Pinag-usapan lang natin ito based on our experience eh. Nagtatago sa puno. Pala, talagang merong doon sa dulo. Pare, may pumasok dyan, hulihin mo na yan. Dapat noon pa lang, pagpasok mo pa lang, kung talagang ikaw in good faith na authority, enforcer, stop mo na. Para hindi, alam mo, ang ginawa mo, ang daming risk doon ah. Makabangga pa yung nagwa one way doon. Kasama ka sa crime, pinayagan mo eh, nagbulag-bulagan ka eh. Para lang sa interest mo eh, di ba? Para lang sa interest mo, pinabayagan mo sila pagdating doon, nahuli yan. Ganon ang kung tutusin, ganon ang mangyayari pala ng ABS-CBN, ganon ang sistema. Pinatakbo mo na ng mahaba bago mahuli. Walang yan naman. Walang ganon. Kung gusto nyo talagang law is law, ngayon pala mag-umpisa na. Mag-law is law kayo. Wala sana yan. Ang dami nga dyan, nakakalusot. Yun nga lang, malas ng ABS-CBN hindi nakalusot. Saan mo mag-game naman sila na? Isa pa pare, pag nakita mo dyan sa YouTube, walang panalong mga pro-ABS-CBN dyan, puro antay na nandyan. Kung ano-ano ipinapost, nagmumura pa. Lalo na nung parang si Cayetano, di ba? Alam naman Cayetano, talagang nung naramdaman nila si Cayetano, parang bumaliktad at parang gustong-gusto ng buhay yung ABS-CBN dahil minadali ang proseso. Ang dami nagalit kay Cayetano. Sinasabi, balimbing, bayaran. Pangina, sorry, nakapagmura tuloy tayo. Saka ang dami nagmumura. Talagang, may picture pa si Cayetano, murahin nila yun. On live sila, murahin, butangin na Cayetano. Bayaran ka, isa kang bayaran, isa kang balimbing. Ganyan, kung ano-ano sinasabi. Yun nga sana, cyberbullying, foul na yun, di ba? Pero, binumura mo na yung mga ganyan. Kaya hindi naman ako maniniwala na ang mga congressman sa panahon ngayon tumatanggap ng bayad dahil lang dyan. Walang gano'n.
Anong araw, pero ngayon, I cannot imagine na ang mga congressman ay nababayaran ngayon. Dahil alam na nila yung kanilang consequences niya, no? Walang gano'n. Si Peter Cayetano, alam ko, magaling yan eh. Medyo, kaya hindi mo pwedeng sabihin na binayaran ng ABS-CBN yan. Kasi na-sense din naman ni Cayetano yan kung sino mo may kasalanan, kaya nag-expire ng ABS-CBN. Sila naman Kongreso naman na may kasalanan talaga. Bakit tinamot sila ng ilang years na bang ilang attempt na ba ang ABS-CBN na gusto mag-renew? Halos 10 congressman na nga ang nag-file ng bill yan para talakayin yung kanilang prangkisa. So inabot na lang sila ng expiration dahil hindi pinansin ng Kongreso. Wala naman sila ibang puntahan. Pupunta pa sila ng hindi naman nag-approve ang prangkisa ang DOJ, hindi naman nag-approve ang prangkisa ng Supreme Court. So, ang nag-approve lang talaga yung Kongreso, yung legislative. Hindi naman sila pwede pupunta sa judicial branch, saka sa exclusive branch na yun. Executive branch pala. Doon lang sila sa talagang legislative branch sila, kaya nga legislative franchise ang kanilang binibigay. Kasi nag-formulate niyan yung legislative, kung yung mga congressman. Sila ang gumagawa sila ang nagre-review ng batas at sila ang mag-aamid kung tingin nila hindi tama yung, sa karamihan hindi acceptable sa karamihan, inaamig nila yan, binabago nila yon yung mga law. Sila nagbago. Katulad yun, maraming pagbabago dahil nga, siyempre, kaya nga yung iba, hinahambing nila yung, inaantok na kaya ito pare, ako na nagsalita, isusalita kaya ito. Oo. Kaya ang ibang tao pare, hinahambing yung prangkisa sa sakyan kaysa prangkisa sa ABS-CBN. Ang layo naman. Ang layo naman nun. Kung isa-isa yung prangkisa ng sakyan, ordinary yan, every year, wala nang pagbabago yan. Taon-taon yan eh. Taon-taon yan. Samantalang yung prangkisa sa media, 25 years ang binigay. Ang haba. Ang haba pala ng ano yan, ano? Oo, kaya nga, siyempre, kung katulad ng ABS-CBN, magaling ang ABS-CBN. Kaya, negosyo nga eh. Alangan naman puro, ang ano mo lang is television, ano lang talaga, media rin, pero mayroon pang ibang paraan para kumita. Katulad, yun, nagbenta sila ng TV box. Oo. Di ba? Negosyo yan eh. Naghanap pa sila ng ibang mga negosyo na ibang, iba, inggit lang kasi. Inggit lang talaga siguro. Kaya nga yung ibang kumpanya, ibang kumpanya talaga may division ng ano, yung tinatawag na ano mo tawag doon? Yung development department nila, yung nagde-develop ng mga sa departamento niya, parang sila ay naghanap ng mga nakalimutan yung tawag yun. Sila yung maghahanap ng business parang iba, aside doon sa ongoing nilang business. Mayroong departamento na nag-handle dyan kung ano yung mga magandang business pang papasukan. Ganun ang ibig nakita nila yan. Ang laki rin naman ang pakinabang ng business na isa na yan. Yung TV box, di ba? Oo, sobra. Pinag-usapan na natin yan, yung TV box. Pag bumili ka ng TV box, unit lang naman ang binayaran mo. Yung unit na yan, lahat ng frequencies, lahat kasi digital box na yan eh. Oo. Ang galing yan Digital box na yan. So lahat ng networks na nag-change na ng digital signal, Andun naman nila. masasagap yan doon sa TV box na yan. Katulad ng TV natin, no? Lahat kaya ang daming pumasok na dyan eh. Kung maganda lang yung area mo, ang daming papasok. Di ba ng iba nga, nagpalit na nga ng TV box. Tanggal na yung yung mga yung mga ibang cable. Kasi may bayad na ng monthly. Samantala bumili ka ng TV box, one time payment lang, oh. Ang dami yung pang mapanood. Andiyan yung mega movie na kanilang ano ba yun? Yung movie nila dyan na Oo, no? hindi. Yung Marathon movies nila na channel yan. Yung isa, telenovela na Channel 9 yung ano. Channel 10, di ba? Yung marathon movie nila dyan, yung Asian movie. Tuloy-tuloy ang movie dyan. Libre yan eh. Ngayon, ang mga taong bayan, nadala lang sa mga sa obstacle. Niluloko lang daw doon sa TV box. Kasi nga may bayad. Anong babayad mo? Siguro yung KBO. Ang KBO kasi talaga may bayad yun. I-business nga ng ano yun eh.
ang kakaibahan naman ng KBO, hindi naman kayo pinipilit na i-abil mo yan, di ba? Hindi ka naman pinipilit. Ako na, ilan niya yung KBO, yung sinasabi ko, ilan na yung TV Box ko, hindi naman ako magbayad ng monthly, yun pa rin yun. Lahat pa rin ng channels na nakikita ko. Ang wala lang yun dyan ngayon kasi naka-shut up ABS-CBN, di ba? Pero nandoon yung GMA, Channel 5, no? Nandyan lahat. So, yun nga yung sinasabi ko, yung KBO, special channel na ginawa ng ABS-CBN, kaya tinatawag nilang black box yan eh, dahil nga, sa totoo lang, marami naman kasi naglabas nung araw pa na TV box. Marami pa yan, no? Marami na sumikat yan nung araw sa ano lang, sa sakyan eh. Sakyan. O hindi naman yan sa bahay-bahay, wala naman tayong nilagay yung TV box, mga... Wala. Kasi ang tawag sa TV box yan, generic naman niya, ay yung TV Plus na yan, ang generic naman yan, TV box. Yun yung pinaka-channeling tuner niya eh, sa TV. Di ba yun, kung diyan ka na nagkukontrol eh, para nagiging monitor mo na lang yung TV. Oh, yun ang channeling niya, external TV box yung tawagin, generic. Kaso nga raw, nung araw, dahil ang signal natin, analog. Ang analog signal, mahina yun. Kung in layman's term lang, hindi siya masyadong malakas. Hindi siya steady. Kaya katulad mo, hindi sumikat yan sa TV, sa sakyan. Pero ilan nila, may nagkabit yan sa sakyan. Nakita ko nga yan sa mga kaibigan ko sa Swilig nung araw eh. Nakita ko nga yan eh, kaibigan ko nag-work. Office mate ko, mayroon siya yung manager na office ko, si Boss Vic. Mayroon yung TV, kinabit sa kanyang sasakyan. Pero pag nakaparada kami, parang ganda ng TV. Kapanood ka, analog signal yun. Pag tumakbo ka, gumagano ka, di ba? Napansin mo, gumagano. Minsan, wala. Pero ngayon, ang TV box ngayon, Tuloy yan. kaya tumakbo ka na mabilis, di ba? Mabilis ka pa. Kaya lang, siyempre, may mga signal din yan. Dahil katulad nga yung walang masyadong signal, hindi rin makakuha ng signal yan. Pero pag once nakapag-establish yan ng digital signal, kaya tumakbo ka ng mabilis, walang interruption. Kaya gamit na gamit yan pag lalo na may matraffic. Laking tulong yan. Laking tulong yan. Sabihin nyo, niluloko kayo ng TV box. Paano kaya pinagluloko kayo ng TV box? Nasakyan ka, ma-update mo yung balita nila. Kaya nga. Dating alas 5, Kaya nga eh. nakakapag-update ka. Dahil sa TV box na yan. Gusto ata nila yung ano eh, yung may plato sa taas ng sakyan. May satellite ano. Yung ibang cable na naman, cable. Ay nako. Hindi ko maintindihan talaga itong mga taong nagsusulong na to ABS-CBN dahil Mga makasarili. Makasarili. Talaga Sarili. naman. Walang puso siguro eh. Hindi kayong mga kapuso, dapat Walang awa. marunong din kayong magpatawad sa mga mga taga-pamilya kasi pareho lang kayo ng ginagalawang mundo. Di ba? Eh, ang mga tao kasi ngayon, pare, totoo lang, konting problema lang, parang hindi mo na kaya patawarin ng kalaban mo, no? Palalakit pala na ano. Oo. Palalakit nila. Wala naman talaga, yung isang pagkakamali lang, hindi mo na pwedeng patawarin, ano? Hindi ba pwedeng nagkamali ka? Sige, ayusin mo lang yung pagkakamali mo, mag-ano ka lang. Yung baka nga nakukulong nga na may bigat ng kaso, napapalaki yan. Kaya nga eh. Order pa yun. Oo, hindi naman, it's not a matter and death yung, it's not the life and death yung pagkaya na inoperate mo maraming mamamatay, di ba? Oo. Inoperate mong ABS-CBN ay maraming mamamatay. Ano ba yun? Uliloko sila. Pag inoperate mo yung ABS-CBN, maraming pangkabuhayan na Masira. mawawala, masisira. Ay naku, hindi ko maintindihan talaga itong taong Marami silang paiyakin. Pagka tinuluyang isarado ang ABS-CBN, maraming iiyak. Konsensya nyo na yan. At the same time, sana wag naman kayong pupunta-punta mamaya sa GMA. Naku no, maraming pagka may pila-pila ngayon sa show, sa GMA, haba-haba, di ba? Baba, oo. Kung yun na lang, isang TV na lang, ang dami lang pipilahan. Ang dami na. Ang haba niyan. Samantala kung may kakupin sa kahit dalawa, nahati. Nahati. Di ba? May nahati ang tao. Ngayon, at least kahit paano, magkaroon sana yung mga magulang, yung mga bata, magkaroon ng opportunity na maging mahihirap. Ang dami sumikat nga dyan, di ba? Natulungan yung... Puro naman, si Vice Ganda lang, natulungan. Alam niya. Dapat magkaisa na lang. Oo, dapat kaisa na lang na
patawarin. Sa susunod, kung talagang ganun pa rin ang tingin nila na ano, di, right there and then, stop ka agad, di ba? Itawag agad sa kongreso, kaya ano. Yan ang hirap natin eh. Nandadamay tayo ng mga iba't ibang, nandadamay tayo ng kapwa natin Pilipino na pahirapan eh. Wala namang ginagawa sa'yo. Wala bang ginagawa. Hindi ka naman kinalabit na para lang mahal yung buhay mo. Samantalang sila ngayon kumakalabit sa puso niya, tulungan silang magdasal. Tulungan natin silang magdasal mga pare ko, na sana sana matuloy ang operasyon ng ABS-CBN. Sabi nga ni Senator Pacquiao, hipuin sana ang puso ng ating mahal na presidente na aprobahan na yung ABS-CBN franchise. Si Pacquiao na yung nagsabi. Malaking tulong din talaga yung ABS-CBN sa atin. Sa pamumuhay natin eh. Yun lang nakakalungkot nga dyan kung talagang tuluyan lang ipapasira niya. Pag may mga sports pa naman na boxing, pagdating sa CBCBN yung Pwede naman madalas yan kasi nga pay-per-view naman din sila. Ngayon, question din yan. Bakit? Siyempre, sila nag-arrange ng ganyang live telecast di ba? Alam nga hindi ka magbayad. Meron pa namang libre. Malaking tulong din yung channel nila, ano? Nakamura. Yung channel na, para sa mga bata, no? Ngayon, yung mga gano'n. Mga dates, ba yun? Oo. Para sa mga bata. Mga bata, wala naman ibang channel lang yung nagpapala sa mga bata, di ba? Ngayon ako. Yung mga violation na sinasabi nila, hindi naman ganun kabigat eh. Na para lang sabihin natin ipa-close yung isang network eh. Wala akong nakitang dahilan, wala akong nakitang napakaliking kasalanan ng ABS-CBN. Normal operation, ganun din. Alam mo pare, kung tutuusin, kung maghahanap ka talaga ng butas sa isang kumpanya, marami ka din makita, hindi lang ABS-CBN eh. I-review nila lahat ng mga kumpanya. Baka magsarado na lang lahat. Wala, nakakainin ng wala na nakikita ng gobyerno. Ngayon yan, lumulobo na yung utang natin sa kautang, tapos mayroon pang balak na mag-close ng isang malaking kumpanya. Nagbibigay ng tax every year. Magkano yan? Kung sabihin man lang natin na mas mababa, sabi daw kasi nila mas mababa sa ang tax daw ng ABS-CBN, mas mababa kasi sa GMA. Kaya nagtataka daw ang maraming tao. Hindi na kasalanan ng ABS-CBN yan. Sabi ko, hindi kasalanan ng ABS-CBN yan. Ang questionin nila yung BIR. Bakit ganon? Di ba? Alam ako, ABS-CBN, magbigay ako ng malaki. Hindi naman ako hiningihan ng malaking tax ng BIR. Ano ako? Balik. Yung computer niya. Kaya nga, BIR. sa pagalingan yan, palusutan yan. Business yan eh. Ano ba naman yan? Ang isang point pa dyan, hindi ko lang alam kasi, pero alam ko marami kasing paraan para bumaba yung tax mo, lalo na pagka nabigyan ka ng mga tax incentives ng gobyerno. Isa na nga dyan, yung yung pagpagawa nila ng mga school buildings kasi nakakatulong sa gobyerno yun. So supposed to be ang gobyerno gumawa yan, pero ang gumagawa yung private. Yun nga ang inaano ng mga private companies para mabigyan sila ng mga tax incentives para bumaba yung kanilang tax. Baka isa rin yun, kaya mababa ang ABS-CBN ng ang tax dahil marami silang ginagawang struktura na foundation nila, di ba? Kaya siguro Yun, isa yun sa reason. Hindi mo wala pa naman tong utak tong mga taga-BIR kung ganun pala. Ibig sabihin, mag-isip ka na. Kung gano'n talaga mababa, mag-isip ka na. Ibig sabihin, mayroong under the table, mga gano'n. Di ba? Hindi, wala yun. Di question nila yung BR, hindi yung ABS-CBN. Bakit ako yung naninegosyo lang dito, kayo nagbabantay. Nagbibenta ako rito, kayo nagbabantay. Siyempre ako yung naninegosyo. Kung saan ako kumita ng maganda, doon ko papasok ko sa gano'n. Kung may violation ako, di sabihin mo na kagad, ako, magbibinta lang ako. Di ba?
Kayo ang nandiyan nagbabantay, kaya nga kayo inatasan ng gobyerno na magbantay sa mga lahat ng ano. Titingnan yung income mo, kung ilan ang pumasok, Oo. yung sales mo. Di ba? Correct. Ayun, pinag-usapan lang natin yan mga pare ko kasi yun yung maintindihan natin eh. Hindi naman tayo masyado nakakaintindi din sa mga legality ng mga issue. Yung sa atin lang, yung simple lang mga, sa tingin natin, yung kung ano yung karamihan pagtingin, di ba? Oo. Yun yung mga legality niya, bahala ng abogado, yung abogado nga, nag-aaway yan dyan. Kanya-kanyang pahiya nga sila dyan eh. Ngayon nga, supalpal sa... Pero pag nakita mo sa YouTube, supalpal ang ibig sabihin, supalpal si ano, dahil puro supalpal lang nakalagay dyan eh. Oo. Oo, kasi Mga caption. pinipilit pa lang mga caption nila, oh. Wala dyan na, nanalo na naman ang ibig. Ngayon, puro ano, Puro supalpal. talo na naman ang ibig sabihin sa hearing na to. 2-0, oh. May mga ganyan. Wala mga ganyan, mga kalukuhan yun. Lukuhan yun. Hindi ko maintindihan to siguro. Ano ba to? May bayad ba ito mga to? Sabi na eh. Eh kami mga pare ko napag-usapan lang namin ito, napagkwentuhan namin, pero kami hindi binayaran ng ABS-CBN. Kami, amin damdamin itong naramdaman eh. Sarili namin itong pag-uusap, wala kaming bayad sa ABS-CBN. Mas maganda kung mabayad na ABS-CBN. Sa hirap nga eh. Eh ito, ngayon, wala kami masyadong ginagawa, kaya napapalipas oras kami mga pare ko para mapag-usapan ng isang topic na yun. So, gano'n na lang mga pare ko wala tayong magagawa. Sa ngayon, mag-aantay ito ng hearing kung ano maging resulta. Wait and see tayo kasi nakakatuwa ngayon pagalingan sila ngayon ng ano, Talingan. na interpretasyon sa law. No? So, okay mga pare ko bago tayo tapos sa ating kwentuhan, huwag kalimutang i-subscribe yung aming channel, Paring Cole. Paki-click yung bell sign at i-share yung ating video at i-share yung ating channel. Mga pare ko Alino, anong parting words mo sa mga pare natin nakikinig sa ating usapan dito? Eh, sana tigil na nila yung ano, pag ano ba, pag kukumit na ako yan, no? Magituloy. Magituloy. Sana ito, bayaan na lang nila yung desisyon ng ano, 40. Kama. The best yan, pabayaan na lang natin kung ano magiging kailangan doon sa hearing ng Kongreso. Kung sila ba'y mabigyan pa ulit ng renewal o bago. Huwag naman sanang totally permanent closure na, sabi ni Palindino. Kasi paring Aris. Sa akin mga parang ko i-like and subscribe na po ang aming channel. At stay safe and stay at home po. Okay. Very good. So akin naman mga pare ko sabi ko nga yung gagamitin ko yung ginagamit na parting words doon sa ABS-CBN Cebu. Bisaya ito mga pare ko, nakikita niyo naman siguro sa yung sinasabing gugma lang adlaw-adlaw, love everyday, make love not war. God bless and thank you. Sa susunod na aming i-upload na kwentuhan ni Paring Cole. God bless. Bye-bye. Bye. Bye.